Even before the mobility and access restrictions brought about by the COVID-19 pandemic, there has always been a need for affordable, sustained, and long-term programs for the welfare of children with disabilities. Through the Equity Initiative and Australia Awards funded project, steps have been successfully undertaken to extend free occupational, physical, and speech-language therapy through remote interventions such as teletherapy to children in far-flung and poor communities in the Philippines. An interdisciplinary team of digital illustrators, therapy consultants and reviewers, web developers, academic institutions, civil society, allied health professionals, parent and disability organizations, as well as government agencies and units have come together to advance this undertaking. Everyone's efforts led to the development of evidence-based instructional materials, processes, and web platforms that help make the delivery of community-based teletherapy services more efficient. Thanks to the Department of Interior and Local Government, families who have had no access to technology can receive assistance from pertinent local agencies. The National Council on Disability Affairs has helped promote this program to concerned families with the assistance of the Persons with Disabilities Affairs Office across the country. Together, we have accomplished a significant milestone, but there's a long way to go. As stewards of this project, DALG Secretary, Attorney Benjamin C. Abalos Jr., the Rehabilitation and Empowerment of Adults and Children with Handicap Foundation, the Independent Living and Learning Center, and Innovations for Community Health are committed to innovate, build, and expand until we reach, teach, and empower the most marginalized child. Sa Pilipinas, approximately 10 million have disabilities, pero mahigit kumulang 1,400 lang ang occupational therapists, 300 speech pathologists at 54 developmental pediatricians ang nagpa-practice sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ang mga services para sa mga PWDs or persons with disabilities. Panoorin natin kung ano ang ginawa ng Project Teach. Noong 2007, nagkaroon ako ng pagkakataon as the president of the REACH Foundation to meet with Mandaluyong City. And we had a meeting of minds. Nakita namin yung urgency na tulungan yung mga kabataang may kapansanan considering the prevalence of developmental conditions, the extremely high cost of therapy and related services, at pati na rin yung lack of professionals na available to take care of them. So we decided to come up with a community-based program that would offer these services for free to children, especially from poor families, directly in their communities. Ang programa ay tinawag nilang TEACH, Therapy, Education, and Assimilation of Children with Handicap. Project Teach is a collaboration between the Rehabilitation and Empowerment of Adults and Children with Handicap Foundation and Mandaluyong City. It is a joint project that we have conceptualized, implemented, and that we continuously evaluate along with all our partner stakeholders from both the private and public sector. Ang kadalasang condition ng mga batang tinutulungan namin ay yung may tinatawag na developmental conditions katulad ng autism, Down syndrome, cerebral palsy, intellectual disabilities, learning disabilities, ADHD, at iba pang mga congenital conditions. Ito ang mga programs at services na saklaw ng TEACH program. Therapy services, SPED tutorial, daycare services, school programs, vocational skills training, medical and dental treatment, work training program, work placement,
cultural and leisure program, counseling. After evaluating the needs, the Mandaluyong government created the Mandaluyong Center for Alternative Rehabilitation and Educational Services. Nagkaroon na din ng Memorandum of Agreement with the proponents and stakeholders na ang Project Teach ay maging permanenteng programa na ng Mandaluyong City. Mula 2007, ang TEACH program ay nakatulong sa 1,260 children with disabilities. It has received multiple local and international awards, including the United Nations Public Service Award in 2015. Sa ngayon, ang program model ng TEACH ay nire-replicate na ng 22 provinces sa Pilipinas at 14 other countries. It's high time for us Filipinos to recognize that what disables a person with a condition isn't necessarily his or her disorder or impairment per se, but the wrongful attitudes of the people around them. So, kailangan din po nating ayusin ang sarili natin, ang ating pananaw, ang ating values, ang ating priorities, ang ating mga serbisyo para po mabigay natin ang suportang kanilang dapat makuha. Iyon ay kanilang karapatan para po sila ay mamuhay na produktibo at masaya sa ating pamayanan. So magtulungan po tayo, lahat po ay posible kung tayo po ay magsama-sama at magtutulungan. Sa lahat ng mga individuals, government agencies at partners na sumusuporta sa TEACH program, maraming salamat sa napakahalagang rehabilitation at educational services na pinagkaloob ninyo sa mga batang ito. Dahil dito, kayo ang aming G-Diaries World Changers of the Day. Sila yung mga mga tinuturuan ni Sir Archie. Isa lamang ito sa mga pinagkakaabalahan ng mga estudyante ng Reach Foundation dito sa Mandaluyong City. Ito ay isang eskwelahan para sa mga espesyal na bata gaya ng 4 na taong gulang na si Bea. Meron po siyang sakit na cerebral palsy. May problema po siya sa motor skills, sa paggalaw. Kagaya po niya, hindi niya, yung kamay niya parang nag-a-up, tapos naninigas yung mga muscle tone niya. Sobrang hirap. Kasi hindi mo siya pwedeng iwan. Yung mga pa-examine niya, CT scan, magkano CT scan. Sa sitwasyon naman ng buhay namin, wala kaming ganong pera, di ba? Yun. Kailangan pag may ganito kang anak, makapal ang mukha mo. Kasi pag hindi makapal ang mukha mo, wala. Hindi mo siya mapapagamot, hindi mo siya mapapatherapy. Iba't iba ang kaso ng mental disability ng mga mag-aaral dito. Ang iba ay may autism o kaya'y Down syndrome. Pero anuman ang kanilang kondisyon, kapwa naman walang lunas sa mga ito. Pawang therapy lamang ang makakapagpagaan sa kanilang sitwasyon. Sobra-sobra laking tulong. Kasi pag hindi naman namin kayang bayaran ng pag-therapy ng private na magkanin pa-private ng therapy. Mura na yung 500 isang oras sa private. Ito, libre. Taong 2005 nang simulan ng organisasyon ng kanilang proyekto, ang magbigay ng pagkakataon sa mga taong may mental disability sa pamamagitan ng Project Teach o ang Therapy, Education and Assimilation of Children with Handicaps. Sa ngayon, umaabot na sa 500 estudyante ang pinag-aaral ng libre ng grupo ni Archie. Marami pa mga bata ang matutulungan natin. Hindi lang dito sa Mandaluyong, hindi tayo magtataka kung pati sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, no, ay makaabot na rin ng Project Teach. Mga gustong tubig, di ba? Next. Sa ilalim ng Project Teach, natuturuan sa pamamagitan ng SPED tutorial ang mga bata ng simpleng pagsulat, pagbasa at pagbilang. Nadumihan. Yung apakan yung May speech therapy rin para sa mas maayos na komunikasyon.
Sunod. Ito, ang ginagawa ng babae. Mukha. Mahalagang parte rin ng programa ang paghubog sa kanilang pagkatao sa pamamagitan ng values education. Nakita nila ngayon with proper support pala, no, the special children can also excel, no? They can also contribute. Bahagi rin kasi ng programa ng Project Teach ang mga home care therapy para sa mga batang hindi na kayang madala ng kanilang mga magulang sa center. Dito namin nakilala ang 9 na taong gulang na si Leia na may cerebral palsy. Nag-umpisa ang therapy niya, 1 taon pa lang siya. Dinadala yan sa center ni Mami. Kaya lang nitong bandang huli na, nahihirapan na si Mami dalhin kasi malaki na siya. Ang hirap po, napapaliguan mo, susubuan mo, papalitan mo ng pampers. Ang hirap po ng alagay nito. Malaki ang pasasalamat ng mga magulang ni Leia dahil sa loob ng ilang taong therapy, nagkaroon na ng mga pagbabago sa bata, bagay na itituturing niyang milagro. Malaking tulong sa akin para makakaano sa anak ko to. Kasi hindi ko rin kaya, kapit ako rin eh. Marulong na siya ng sariling tumayo ng ulo, unti-unti. Tapos, nag-ano siya ng iikot-ikot ng pit na. Kaya nga, natutuwa na po ako doon. Sa mga sumunod na tahanan naman, nasaksihan pa namin ang mga paraan ng pagtulong na naiaabot ng Reach Foundation. Gaya ng pangangalaga sa pisikal na kalusugan ni Ben Mark, 17 anyos. Relax lang, relax. Siya marunong magbihis. Sa akin lahat. Kaya lang, yung isip niya, nakakatanda siya ng pangalan ng tao. Hindi ko tumuloy. O kaya'y pakikipag-awitan kasama si Marie Chris. Nasaan si Marie Chris? Nandito, nandito. Kumusta ka ngayon? Kumusta ka ngayon? Mabutit masaya, mabutit masaya. At higit sa lahat, natututo rin ang mga magulang sa pangangalaga ng kanilang mga espesyal na anak. Kaya ang iba sa kanila, naging volunteer na rin para sa organisasyon. Hopefully, yung efforts natin, hindi lang siya makapapakinabangan dito sa atin, sa Philippines. We would like to participate sa global advocacy talaga, no, to promote yung optimum level of independence, integration, no, and quality of life of PWDs. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Nakikita ko itong mga batang tumutugtog. Makikita nyo sila. Tapos, iisipin mo, after 10 years, saan ang mga batang ito? What if walang intervention? What could have happened? Inosente mga mata, inosente mga muka. Madalas maimbitahan ang mga batang magpalabas dito sa City Hall. May mga kapansanan, alaga sila ng Mandaluyong City. Minsan may nagsabi sa akin, Mayor, masama man ipanalangin. Pero sana hiningi ko sa Diyos na kung sakali man, sabi niya sa akin, sana mauna na anak ko kasi sa akin dahil hindi ko maisip na mawawala ako ng anak ko'y ganito estado mag-isa lang. Sino tutulong sa kanya? That is their greatest fear. May 700 special children ang tinututukan ng City Hall sa ngayon. Hinahanapan ng lunas ang pangamba ng maraming mga magulang. Noong araw, pag sinabing dadaling kita sa Mandaluyong, iba ang iniisip ng tao. Ngayon, iba na ang dating ng syudad, sentro ng negosyo at pananalapi, at pasyalan ng pamilya. Pero may isa pang ipinagmamalaki ang Mandaluyong City. Ako po si Doc Eddie. Kilalanin natin ang tinatawag na most child-friendly city. Isang galing po.
Tinataya ng United Nations, 10% ng bawat populasyon ay nabubuhay ng may kapansanan. Ibig sabihin, sa Pilipinas humigit kumulang 13 million ang persons with disabilities o PWD. Among children, it can be higher pa than 10%. Yung 700 barely scratches the surface. Yung population po ng Mandaluyong City na almost 350,000, I think. So yung 700, malayo pa siya sa 10%. Si Archie David ang head ng Project Teach, ang therapy, education, and assimilation of children with handicap. Ito ang community-based rehabilitation program na umaalalay at tumututok sa mga special children ng Mandaluyong City. Isang joint project ng City Hall at ng Reach Foundation ni David, may support ang Project Teach mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, organisasyon, institusyon, at NGO. Almost 7 years na tumakbo po yung Project Teach. Nakita natin iba't ibang klase ng mga developmental conditions ang dumarating sa atin. Isa po sa mga pinaka-common na nakikita natin ay autism. Cerebral palsy is another common condition. We have kids with Down syndrome. Gustuhin man ng City Hall na mapagsilbihan ang lahat ng mga batang may developmental disorder sa syudad, mahirap daw gawin sa ngayon. There simply isn't enough therapists practicing locally who can actually be tapped for this. Alam po natin kung gaano kalaki yung opportunities din ng mga therapists to work abroad. Some even before graduating from college, nandyan na yung mga offer. Ang ating occupational therapists ay kulang-kulang 1,400 to 1,600 lamang. Ang ating speech pathologist, 259. At ang ating developmental pediatricians, 48. Sa buong Pilipinas na yan. Buong Pilipinas. Ano yung developmental pediatricians? Ito yung titingin sa bata kung ang bata ba ay speech delay, kung ang bata ba ay may autismo o iba pang kapansanan. Ito yung mga anghel. Napakamahal ng bayad dito. Napakahalaga raw ng papel ng mga developmental pediatrician sa rehabilitasyon ng mga batang may kapansanan. Meron pong mga studies na nagsasabi talaga na early intervention is key. In most places, yung early intervention, mas na-avail po siya ng mga families who have the resources. Sa aming pagsusuri at pag-aaral, kailangan mo na at least 100,000 a year o 100,000 para lamang magkaroon ng therapy ang anak mo. Isa hanggang 3 beses kada linggo ang kadalasang therapy na ipinapayo raw ng mga doktor. Ang isang oras sa sesyon ay nagkakahalaga ng may 700 pesos. Pwedeng umabot ng taon ang therapy. Sa mga salat, walang bayad ang therapy sa Project Teach, pero may kapalit ito. Ang bayad ng magulang, hindi pera. Ang bayad niya ay ang serbisyo niya. Dahil for us, ito'y therapy hindi lamang ng bata, ito'y therapy rin ng magulang. Importante, andun yung magulang. Yung anong ginagawa ng therapist, papanoorin ng magulang para yung magulang uulit ito sa bahay. Isang paraan daw ng serbisyo na hinihingi sa mga magulang ay ang pagsasanay na maging crew ng Project Teach mismo. Sila ang tumutulong sa therapists, nag-aasikaso at kung minsan nagtuturo sa mga bata. Maliban sa nagpo-foster po siya ng empowerment, it's also a cost-effective model. Katulong ang iba't ibang ehensya at NGO, nagbabahay-bahay ang Project Teach sa bawat barangay para alamin kung ilan at ano ang sitwasyon ng mga may kapansanan. Sa mga barangay health center, ginagawa ang konsultasyon. Inaalam ang kalagayan ng pamilya. Para po sila mag-qualify sa full services ng Project Teach, sila dapat ay makapag-secure ng Certificate of Residency, Indigency, at mayroon pong endorsement ng DSWD. May 4 sa 48 na developmental pediatrician na tumutulong sa Project Teach para sa evaluation at diagnostic testing ng mga beneficiary. Dito natutukoy
kung anong klaseng intervention at serbisyo ang kailangan at kung saan sa Mandaluyong ito makukuha ng libre. Ang pagkakaiba namin sa SPED, hindi lamang kami nakatutok sa edukasyon. Nakatutok kami sa therapy at holistic ang approach namin. Slowly but surely, makita po natin ang development sa mga bata. At makita niyo rin yung transformation sa inyong sarili dahil sa kanila, kayo ay magiging mas compassionate, mas creative, mas hardworking. Kayo po ay magiging mas empowered, no, because of your children. Mga with autism, magagaling. Hanapin lang natin yung ano nila. Katulad sa anak ko, magaling siya sa music. So yun po yung hinanap namin. 12 years old ang anak ni Lei Zuniga na si Joanna. Sa Project Teach, napag-alaman na mayroon siyang autism spectrum disorder. Wala po siyang eye contact, tamad magsalita. Nung maliit pa siya, ayaw sumalita. Sa hindi niya kapalagayan, hindi siya iyakin. Nito lang January nagkalakas loob si Joanna kumanta sa harap ng ibang tao. Isa siya sa 13 miyembro ng Mandaluyong Children with Disabilities Drum and Lyre Band. Magaling po siya doon mag-drum and lyre. Alam niya pag ang isang bagay ay wala sa tono, yung tugtog, music. Pag ang instrument wala sa tono, ayaw niyang tugtugin. She dances, she sings, lahat po yun. Anim na taon na ang beneficiary ng Project Teach si Joanna. 1 taon naghintay ang mga Zuniga bago nakapasok at naumpisa ng kanyang speech at occupational therapy. May tutorial din siya sa SPED at kasalukuyang pumapasok sa Eulogio Rodriguez Integrated School. Grade 2 po siya. Yung kakambal po niya, grade 5. So delayed na siya ng ilang taon pero I don't regret that. Ang gusto ko kasi nung maliit pa siya is maano yung pagsalita niya. Kasi paano nga naman siya mag-aaral kung hindi siya magsasalita. So inuna ko po yung therapy. Nakita ni Lei kung paano natutong magsalita ang anak sa tulong ng mga therapist at sinundan niya ito. Every therapy session na nila, OT session, speech session, nagre-report ba? Pinapaseminar po ang mga parents dito. Behavior modification techniques. Lahat ng mga special child may behavior. So, inaayos po natin yun para mapasunod sila. Natutunan ko rin na yung mag-spoilin. Di ba? Magulang. Sa laki ng tulong ng Project Teach, hindi nagdalawang isip mag-volunteer si Lei na maging crew. Dahil dating teacher, nakatoka siya sa SPED at nagtuturo ngayon sa isang may autism. Nakakatuwa kasi I started with him August. Now, January, nakakapagsalita na siya. Nakakapagsulat na po ng pangalan. By memory, alam niya yon. Alam niya yung pangalan niya. Nakakapagbilang na. Dati hindi ko alam kung paano ko tuturo ang magbilang. Ang pinakamahirap kong na-handle po is yung autistic din na bata na hindi nagsasalita. Nakakabilib ang nagagawa ng Project Teach, lalo akong humanga na makilala ko si Rafa. Isang batang bibo, madaldal at makulit. Nasa sinapupunan pa lang, tinapat na ng doktor si Len Alpahano na baka hindi mabuhay ang anak. 6 years old na ngayon si Rafa. Hindi nila siguradong ma-survive si Rafa. Pero ako, 100% makakaligtas. Bago po mag 3 months, inano kami ng doktor na meron na siyang parang suspected nila na may hydrocephalus yung bata. Mag-1 taon na siya. Yung hindi siya marunong gumapang. Si Rafa. Tigla tayo ng milk, ha? 1-year-old si Rafa na mag-umpisa ng therapy. 4 years old na nang matutong magsalita.
5 years old nang magsimulang maglakad ng mag-isa. Yung lower extremities niya talaga ang may problema, mahina. Yung cognitive naman niya, nagkakaroon ho kasi ng problema kay Rafa pag nag-epilepsy attack siya. So parang bumabalik po sa umpisa ulit. Marami pang problema sa kalusugan si Rafa. Mataas ang grado ng kanyang mga mata at may precocious puberty, kaya advance ang kanyang pagbibinata. Pero hindi ito ang nakikita ng kanyang mga magulang. Si Rafa ang sentro ng buhay ng mga Alpahano. Hindi namin na lubos na isip na magkakaroon kami ng Rafa sa buhay namin, na pagkagising mo sa umaga na may mag-good morning, kahit na gabi na, good morning pa rin ang bati sa'yo, gano'n. Anong pangarap mo kay Rafa? Matuto lang siyang makapagsulat, makalakad ng maayos. Siguro pipikit ko na rin mata ko nakangiti. Ganun po siguro. Kasi iniisip ko lang po talaga na yung paano pag dumating din yung panahon na wala na ako. Iniisip ko din yun na paano si Rafa ko. Minsan nga sabi ko nga sa Diyos, pag nagdadasal po ko na, alam ko na wala na talagang, hindi ko na isipin na maging teacher, maging engineer, si Rafa. Hindi ko na, ang inaano ko na lang sa kanya na kung sakaling dumating yung panahon na wala ako, sana kaya na ni Rapang alagaan yung sarili niya. Yung kaya niya maglakad na kahit mabangga siya, basta ganyan lang siya, hindi siya madadapa. O kaya niya protektahan yung sarili niya dun sa mga masasamang tao na yung loko-lokohin lang siya. Kung hindi man dumating, minsan nagiging rin ako na kung hindi talaga sa akin, binigyan mo lang ako ng pagkakataong alagaan si Rafa, kunin mo na habang nandito pa ako. Para at least yung kung mawala man siya, at least hindi ganun kasakit, kasi baka hanggang sa iniisip ko hanggang sa mawala ako, si Rafa na paano. Tulad ni Lay, crew din ng Project Teach si Len. Pareho silang malaki ang pasasalamat sa rehabilitation program ng Mandaluyong dahil hindi raw nila kayang tustusan ang therapy ng kanilang mga anak. Iba raw ang mensahe ng programa sa mga katulad nilang may mga anak na may kapansanan. Magulang, tayo mismo yung unang mag-intindi, mag-unawa sa kanila, kasi walang iba. Huwag kayong mawalan ng pag-asa para sa mga anak ninyo. Magdasal palagi. Dasal lang. May isang paraan din na bukod sa mga taong ginagawa instrumento ng Diyos na tumulong din sa iba. Isa po sa mga vocational skills training program ng Project Teach ay yung tinatawag nating Kitchen Specials or KS. Meron po tayong mga teens and young adults who are trained food preparation and hindi lang po skills pero yung mga work behaviors like being on time, observing cleanliness, responding to authority, multitasking, problem solving. Yung mga ganong pong mga behaviors, tinuturo natin all in the context of work. Itong Kitchen Specials na to ay nagpo-produce ng mga healthy, affordable, nutritious, saleable snacks na ating pong sinusupply sa mga kantin ng public schools. Nasa Isaac Lopez Integrated School ang Kitchen Specials, di kalayuan sa opisina ng Project Teach. Ang kinikita nito ay ginagamit na puhunan at allowance ng student trainees para makatulong din sa kanilang pamilya. Isa sa mga inabutan ko sa KS, ang binatang si Jonathan. Hi, Jonathan! Hello! 21 years old, mayroon siyang intellectual disability. Anong ginagawa mo sa kitchen? Naghuhugas po, naglilinis. Ano po ako ng mga teacher ko, naalaga naman po ako. Saka okay naman po sila sa akin. Sila po yung nag-aalala sa akin. Nag-aasikaso.
Pag sila ay nasa ganong edad na, teenagers at young adults, ang gusto mong i-develop na ay tinatawag na work behaviors and work skills na kinakailangan para po for future employment. So meron kami revitalized SPED program, meron kami vocational skills training program, at meron din kami work placement. Yung ibang graduate na, no, na ipapasok namin ng mga trabaho. Meron kami assistive technology or recreational program. Isang tanggapan sa City Hall ang tumutulong daw sa paghahanap ng trabaho para sa mga may kapansanan. Ilang mga establishmento ang nagbukas na raw ng pinto sa mga PWD, katulad ng Shangri-La Hotel. Para matiyak ang kalidad ng serbisyo, may regular na monitoring at evaluation ng mga beneficiary at assessment ng therapist ang Project Teach. Lahat daw ng mga batang pumasok sa Project Teach ay bumuti ang kalagayan. Lahat sila, merong mga goals na siniset. Individualized po yan. All the parents of the children who come to us have observed improvement on their children. They also feel that the programs or the services being rendered are appropriate for their children, all of them, but to varying degrees. Yung mga bata po natin with cerebral palsy, ang type of CP nila halimbawa ay hemiplegia, napaglakad sila. Kung may quadriplegia, ang goal po, even before walking, ay syempre yung mga more basic milestones muna like head control. Kasama sa mga tinutukoy ni David ang mga kaso ni na Joanna at Rafa. Kung hindi po siguro kami nagte-therapy dito, hindi po ganyan yung socialization niya sa ibang tao. Sarili niyang kaya niyang ayusan sarili niya mag-ano. Kaya na niyang i-handle, hindi na siya yung parang bata na mag-roam around. Sa mga taong nasa likod ng Project Teach, walang katapat na halaga ang sayang nakikita nila sa mukha ng mga batang kanilang natutulungan. Talagang priceless seeing kids being integrated in regular classrooms and performing very well. Ang pinaka-premyo namin, Doc, yung mainstreaming. Yung mga batang nasa special therapy, yung mga batang kailangan sa special na school namin, na i-mainstream na namin into regular schools. And I think last year, mga 37 were mainstreamed into one school. Kung walang intervention, kawawa yung bata. Para matiyak na magpapatuloy ang programa, isang batas ang ipinasa na nagbibigay ng pondo para sa Project Teach. Kasama raw sa plano ng Project Teach ang pagpapalawig ng programa para hindi lang mga batang PWD ang matulungan. Ito yung mga walang kalaban-laban na alam mong may magagawa ka pa. It's not only making sure that your community will really achieve so much in terms of economic prominence, but making sure it is a government with a heart. Tayo po ay manalig na mayroong pag-asa para sa ating mga anak. Unang-una, kinakailangan lang po muna nating yakapin ang kondisyon ng mga bata para po tayo ay makalapit do sa mga taong makakatulong. Hindi po tayo dapat mahiya, hindi po dapat natin itago yung mga anak po natin. Ilang award na ang tinanggap ng Mandaluyong City dahil sa Project Teach. Ang pinakahuling pagkilala ay mula sa United Nations. Higit sa karangalan, may mas mahalagang mensaheng hatid ang Project Teach. Ang nagkaroon ng awareness, hindi lamang yung family, but I will tell you this, the whole of Mandaluyong. Because of this award, because of awareness of the things that the government is doing, pumapalit yung care, yung pagkakaisa, pagkakalinga, at yun ang importante. Kasabay ng pag-asenso ng syudad, ang mga programang nakatutok at nag-aalaga sa mga kabataang may espesyal na pangangailangan. Sa Mandaluyong, walang maiiwan. Simple lang yan. Kaya mo yan! Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. Pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad, tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nalulupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay,
Pilipino. Magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap. Ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok. Pinagbalat na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines.